Okay, sige. Hello po sa ating mga viewers. Yan. Hello po sa mga viewers natin ngayong hapon, ngayong tanghali. Yan, no? So, naisipan ko lang na i-live stream ito in Tagalog. Kakatapos ko lang kasing gawin yung English version niya. Ayan. So, para sa ating mga Filipino audience na gusto ng explanation in Tagalog, so I just thought na gawin ko na lang siya ng live stream. Ayan, para hindi ako masyadong mahirapan na mag-edit. Ayun. So, hello po sa inyong lahat. I am Sheka and welcome to my YouTube channel, Shekmats Japan. And in this YouTube channel nga po, nagtuturo ako ng Japanese language and a little bit about the Japanese culture and yung mga experiences ko as a foreigner living in Japan, as a mom living in Japan. Ayun. So, for today's video, eto po no ang ating topic, fashion do's and don'ts here in Japan. Ayan. So, marami sa atin, we're not aware or we're not familiar with the unspoken rules dito sa Japan. And I've been living here for almost 12 years na din. Yan, or at least more than 10 years. Yan, to be safe, no? And these are the things that I have learned through my experience and some things that I've learned from Japanese people, Japanese friends, and from my Japanese in-laws na nagbibigay sa akin ng tips when it comes to how I should look, what I should wear in certain events or during or in daily life. Ayan, no? So I'm going to share with you some things na natutunan ko about Japanese fashion and Japanese culture. Ayan. Okay? So, without further ado, pajamas. Pajamas. In Japan, bihira kayo makakakita ng mga tao na nakapajama sa labas ng bahay nila. Ito, na-observe ko talaga sa asawa ko. Whenever someone's at the door, kung meron mang delivery or merong nag-doorbell dyan, kapag sa umaga nakapajama pa din siya, he will never open the door na ganon yung itsura niya. Kailangan magbibihis muna siya, magpapalit siya, or papatungan niya yung damit niya para presentable yung itsura niya kapag humarap siya sa tao. So, tinanong ko din sa kanya, bakit kailangan mo pa magbihis? Sa door ka lang naman. Sabi niya, well, it is inappropriate na magpakita ka na nakapajama ka sa ibang tao. Yun. So, para mag-effort ka naman, mag-change ka into proper clothes, and then tsaka ka makipag-usap dun sa taong makikipag-usap sa'yo. Another thing is, even when going outside, halimbawa sa garden, tatambay ka, magbihis ka muna. Huwag kang tatambay sa labas ng nakapajama ka. Hindi ko rin nakikita yung mga kapitbahay ko no, na lumalabas ng nakapajama lang. Talagang kahit nag-gardening sila, naka-proper attire talaga sila, as in nakatodo bihis sila kahit gardening lang. Yan, kahit magtatapon ng basura, naka-maayos sila na naka-pants, nakadamit, hindi nakapajama. Ayun, so that's one thing na na-observe ko dito. And actually may napanood ako dati pa, no, na may mga pajama challenge na ganyan, na punta sila sa mga public places tapos nakapajama lang. And I think may nakita akong video na ginawa yun sa Japan and nakatingin lang yung mga tao sa kanila. And for me, who lives here in Japan, medyo parang, ay ba't ganun? Nakakahiya pala pag ganun, no? Na pagtitinginan sila ng ibang tao just because they don't know yung culture sa Japan na it is inappropriate. Syempre, lalabas ka nga lang ng bahay mo, parang inappropriate na nakapajama ka. What more yung magpupunta ka ng supermarket, punta ka ng airport, pupunta ka ng mga public places na nakapajama lang. So, pagtitinginan ka talaga ng mga Japanese. Ayan. Okay? Next po ay shoes. Ayan. Shoes, socks, flip-flops. So, footwear, no? Shoes. Dito sa Japan, siguro aware naman kayong lahat, probably, no? Sa mga laging nanonood about Japanese life and culture, ganyan, na yung shoes sa Japan, hindi talaga pinapasok sa loob ng bahay. Unlike sa other countries, like let's say, siguro Amerika, di ba? Pinapasok nila sa loob yung sapatos nila. Tayo sa Pilipinas,
may iba nagpapasok sa loob ng sapatos, may iba naman na hanggang sa labas lang yung sapatos. Dito sa Japan, strictly sa labas lang yung sapatos nila, sa genkan, yung entrance nila pagpasok ng pinto, may yung pinaka pasukan nila, medyo elevated yung pinaka-floor nila. Tapos yung sa genkan, medyo mas mababa siya. Doon mo iiwanan yung sapatos mo doon sa baba, bago ka umakyat sa pinaka-bahay mo. Ayan. So, parang one step na mas mataas yung pinaka-flooring ng bahay mo. So, you don't put your shoes doon sa ibabaw. Dapat hanggang doon lang siya sa baba because shoes are dirty, ginagamit sa labas. Ayun. So, pagpapasok ka sa loob, iwanan mo yung shoes mo doon sa may genkan and mag-change ka into indoor slippers. Ayan. Also, yung shoes na yan, may mga establishments or mga places dito sa Japan na kailangan or nagre-require sila na hubarin mo yung shoes mo and change into indoor slippers or indoor shoes. Halimbawa na lang, sa schools talaga, yung outdoor shoes, kailangan pagpapasok ka sa school, iiwan mo yung outdoor shoes mo sa locker area or sa may entrance ng school, no? Tapos change into your indoor shoes. So, ganun yung mga estudyante. Buong araw naka-indoor shoes sila sa corridor, sa loob ng classroom. Kailangan indoor shoes. Hindi pwedeng yung outdoor shoes nila, yung gagamitin nila sa loob. Ganun din kapag yung mga visitors or yung mga parents bibisita sa school, kailangan kailangan magpapalit sila into indoor slippers. So, sometimes may mga schools na, halimbawa, maraming visitors or marami silang expected parents, sasabihin nila na, bring your own indoor slippers or indoor shoes para magpapalit sila. And bring a bag or plastic bag or shoe bag para yung shoes nila, hindi na nila iwan dun sa locker kasi syempre kung maraming students, walang space dun for shoes ng parents, bibit-bitin na ng parents yung shoes nila. Kung halimbawa mag-observe sila sa classroom, ganyan, or may event sa school, kailangan bring your own indoor shoes or slippers and your own plastic bag or shoe bag. Ayan. So, yun po, no? And also, tulad nga ng sinabi ko kanina, may ibang mga establishments or places na nagre-require din na hubarin mo yung shoes mo. Halimbawa, may mga napuntahan ako na clinic, aesthetic salon, ganyan, na kailangan magpalit ka ng slippers. So, yung shoes mo, iwan mo dyan, tapos either naka-socks ka lang or usually naman meron silang pinoprovide na slippers na indoor slippers ng clinic or ng aesthetic salon na yon. Ayan. So, meron ding sa hospital, nung nanganak ako, ibawal yung shoes namin sa loob ng corridor, dun sa may, dun sa pinaka-receiving area. Kailangan dun sa entrance pa lang hubadin na yung shoes. Tapos magpalit na kami into indoor slippers. Ayun. So, yun, no? Importante sa kanila na hindi mo ipinapasok yung shoes mo sa loob. Una sa lahat, dahil madumi yung sapatos. Pangalawa, para hindi magasgas yung kanilang flooring. So, yung flooring po sa Japan ay usually wooden, no? So, hindi nila gusto na magasgas yan ng mga takong, ng mga swelas. So, talagang papatanggal nila sa'yo yung shoes mo. Bukod sa madumi yung shoes, iniingatan din nila yung flooring nila. Ayun. Then, eto, importante na natutunan ko talaga to is yung mag-socks ka talaga. Socks or stockings. So, dahil nga, di ba, yung paa natin is considered na madumi. Di ba? Paa yan eh, madumi yan. Kapag nga katulad nun, mag-change ka from outdoor shoe to indoor shoes or indoor slippers, parang ang pangit tignan na kitang-kita yung paa mo. So, mas safe na naka-socks ka. And then, na-notice ko sa mga babae, halimbawa, naka-ano sila, sandals, di ba? Maganda, sandals. So, hindi naman pwedeng naka-socks ka kapag may sandals ka, di ba? Nakikita ko sa mga Japanese na mga babae, naka-stockings sila. Either yung stockings na pantyhose or legs na stockings, or yung parang socks siya na manipis na stockings yung stocking socks na, yung pinaka-material niya. Socks siya, pero stockings. Ginagamit nila kapag yun nga, sandals, ganyan. Yun, so, covered pa din yung paa nila. Kahit na manipis lang yung stockings, diba? Covered pa din yun. Ayun, so,
Kaya talagang parang nakakahiya pala kapag yung papasok kang ganun, tapos barefoot ka, wala man lang sapin or covering yung paa mo. Ayun, nakakahiya. For me ha, ganun din yung nanonotice ko sa iba, parang kailangan mag-shoes sila, mag-socks talaga sila. Mother-in-law ko talagang kahit anong pupuntahan niyang lugar, kahit anong shoes na suot niya, kailangan meron siyang stockings or socks. Ayan. And then, flip-flops. Flip-flops is yung ganitong tsinelas. Ano ba to? Flip-flops nga ba yung tawag dyan? Yung ganyan. Yan. So, yung ganyan na tsinelas kasi sa kanila, ayan, hindi ka makakita ng Japanese na nakaganyan lang sa labas ng sa public places. Hindi sila nagaganyan. Kasi yung flip-flops considered na pang beach. So, gagamitin lang nila yan kapag nasa beach sila. Hindi siya yung panglabas. Hindi katulad ng, ano ba yung mga, dati na mga flip-flops? Havaianas. Di ba yung mga ganon? Yung mga Havaianas, parang pag okay lang, pang SM ka, mag-SM ka na naka-Havaianas ka, ganon. Dito, hindi ka makakita sa kanila ng nakaganito. Sa SM, hindi. They prefer closed shoes or katulad nga nun, mga sandals, ganyan. Mas prefer nila yun kesa flip-flops. Kasi nga, considered na pang beach ito. Pero ito napansin ko sa kanila, mahilig sila mag-crocs. Crocs. So, makikita mo, naka-socks, tapos crocs. Ganon. Naka-medyas, tapos crocs. Yun. Pero not this one. Yan. Okay? So, yun po. So, yan yung sa footwear. Okay? Yan. Ito talaga. Yan. Kasi, yung sa socks na yan, one time kasi, nung bago pa lang kami dito sa Japan, first time kong mag-visit ng shrine. First time kong mag-visit ng shrine. Tapos, kailangan doon, hubarin mo yung shoes mo, tapos magpalit ka into indoor slippers, doon sa slippers na provided ng shrine. So, kasama ko doon yung mother-in-law ko. So, yun, wala akong socks or stockings na suot. Ayun, na ano ko lang na, yung mother-in-law ko, kahit na parang doll shoes yung suot niya na tsinela, na footwear, ano pa din siya, naka-stockings pa din siya ng manipis. So, doon ko na-realize na, okay, kahit na yung paa mo, kahit na naka-magandang sandals ka, dapat naka-stockings ka pa din. Kasi, parang it's rude to just show your barefoot na ganyan, dun sa, dun sa shrine. Ayun. So, anyways, yan. No? Number 3, eto na tayo sa mga kadamitan, no? Spaghetti strap. Spaghetti strap, no? Dito po sa Japan, I think, ayan, drawingan ko ha. Ayan. Ayan. Spaghetti strap. Sa Japan, hindi kayo, or siguro kung makita kayo, bihirang-bihira, or baka foreigner, ganyan, na hindi kayo makakita ng babaeng Japanese na naka-spaghetti strap lang. Kasi, according to them, medyo shy sila to show etong chest area nila and shoulders. So, kung naka-spaghetti man sila, papatungan nila yan ng cardigan. Papatungan yan nila ng something, no? Cardigan, ganyan. Kasi, hindi sila komportable na naka-spaghetti strap lang. Ayun. Tapos, ayun nga, hindi rin sila comfortable na kapag naka-dress, di ba yung may mga dress na ganyan, kahit na parang spaghetti strap din yung dress, ganyan, kahit na dress siya, papatungan nila sa loob, no? Lalagyan nila sa loob ng either long sleeves or shirt na short sleeves. So, makikita niyo yung fashion ng Japanese, layer. So, sa ilalim, naka t-shirt, tapos sa ibabaw dress. Kasi kung yung dress nila is ganun nga, parang spaghetti strap siya or manipis na strap, ganyan, kailangan talaga meron sila sa ilalim na something na pang underneath nung dress nila. Ayun. Yun nga kasi daw, hindi daw sila komportable na i-show yung dito nila. Yan. For men naman, hindi kayo makakita ng Japanese guy na nakasando lang. Naka-t-shirt, yes. Pero yung naka-tank top na sando, parang wala pa akong nakita na lalaking naglalakad sa kalye na naka-tank top, tsaka naka-basketball shorts.
usually magpapants sila or something na shorts na na panglakad na shorts, hindi yung parang basketball shorts na, alam niyo yun? You know what I mean? Yung parang sports shorts. Ayun. So, kung may pupuntahan man sila, mag-change sila ng t-shirt and maayos na pang baba. Hindi sila nakasando or naka-shorts lang sa mga public areas. Ayan. So, number 4 is cleavage. Ayun. So, in connection with spaghetti straps, ganyan, tank tops, cleavage sa Japan ay very sexual sa kanila. So, hindi sila nagpapakita ng chest area nila, no? So, mas magpapakita pa sila ng legs. So, some people, naka-skirt, ganyan, pero covered yung taas. Hindi sila nagpapakita ng cleavage. Tapos, yung sa chest area nila, para hindi masyadong halata, makikita nyo sa Japanese fashion ng mga women, more on loose clothing. Loose yung pantaas nila kasi ayaw nila na i-emphasize yung chest area nila. Ayan. So, yun no, sa cleavage. Very sexual kapag pinapakita yung cleavage sa kanila. And then, sa legs naman, as I've said, mas papakita nila yung legs, mag-skirt sila, kaysa magpakita sila ng breasts. Tapos, when it comes to leggings and yoga pants, di ba? I think sa Pilipinas or sa European countries, ganyan, parang it's normal to just wear leggings, tapos, or yoga pants, ganyan, pag-aalis, paglalabas, no? Dito sa kanila, they consider yoga pants or leggings as stockings. So, hindi ka naman pwedeng lumabas lang ng naka-stockings lang, di ba? So, ang ginagawa nila, yung mga gustong naka-leggings or yoga pants sa ilalim, papatungan nila yun sa ibabaw ng skirt or shorts. So, ganun yung magiging fashion nila. So, kunyari, naka-skirt silang ganyan, tapos sa ilalim, meron silang leggings or yoga pants. Ayun. So, ganun yung fashion nila, no? May patong yung pinaka-leggings. Ayun. And then, ano pa? Yan, oo, yeah. So, pagdating naman sa color coding, color coding, ayan, kung nakita nyo dun sa thumbnail, huwag kang magpuputi sa Japan. Kailan yun applicable? Okay? Kailan applicable yung don't wear white sa Japan? Kung sa atin po sa Pilipinas, pag may namatayan, di ba? Yung white color symbolizes peace, di ba? Di ba? Yung white is nakikiramay ka and it symbolizes peace, di ba? Sa Japan, hindi ka pwedeng magputi sa funeral. That is rude. Very rude. Kasi parang yung white is celebratory color. So, kung yung white is celebration, may namatay, that contradicts, di ba? Yung purpose. Kaya ka nandun, makikiramay ka because it's a funeral or sa wake, ganyan pupunta ka, hindi ka pwedeng magputi doon. Kailangan black. And, yung mga Japanese, meron pa silang special clothes pa nga for funeral. May reifuku pa sila na tinatawag na yung suits lang na yon or yung dress lang na yon is para lang sa pag-attend ng funeral. Ganon. So, parang all black talaga siya. Yan. And, kapag naman mga bata na-attend ng funeral, okay lang sa kanilang mag-school uniform ang mga bata. So, yung mga bata na merong uniform sa school, kasi usually naman yung mga formal school uniforms, no, either gray, black, navy blue, ganyan yung color scheme niyan. So, acceptable yon. So, yung mga halimbawa, junior high school na yung anak mo, okay lang na pang-school siya na uniform kesa kung ayaw niyang mag-all black ng acceptable ang school uniform for kids. Ayan. Pero kapag adult ka na, hindi pwedeng normal lang na suit. Dapat naka-black ka talaga na suit or yung kung meron kang talagang panglamay na black suit, yun dapat yung isusuot mo. Because it's an important event sa kanila. And yun nga, white is a celebratory color sa kanila.
So, hindi ka dapat magpuputi or any other color than black. Ayan. Yun po, importante yan, ha? So, baka lang maisip nyo na magputi kapag makikiramay or anything like that. Hindi po pwede yun sa Japan. Ayun. Okay? Yan. And ano pa? Color coding. So, sa Japan, merong 4 seasons, di ba? Winter, spring, summer, fall. So, pag winter, usually ano ba mga events sa winter? Closing ceremony, graduation ceremony. So, kapag attend ka sa school ng graduation ceremony, makikita mo, usually naka black or navy blue ang mga tao. Avoid wearing bright colors. Okay? Sa winter especially, avoid wearing bright colors, lalo na kapag mga ganyan na mga events sa school, na mga important events, yan, formal events. Make sure that you wear formal attire, and what is considered formal sa kanila sa mga ganong occasion ay black and navy blue. Ganyan. Tapos, yeah, cause I know someone na nag-yellow, nag-pink, ganon. And for Japanese people, inappropriate yung mga ganong color kapag important events. And yun nga, formal event ng school. Ayun, no? So, kailan ka pwedeng mag-light color? Kapag spring, event sa spring, entrance ceremony. So, pasukan ng mga bata, April, ganyan. Entrance ceremony, punta kang school, attend ka ng event sa school or ng entrance ceremony. Pwede kang mag-white, mag-beige, ganyan. In addition to the usual black and navy blue, no? Kasi black suit is very common sa kanila yan. Hindi naman, parang never naman pinagbawal ang black suit or navy blue suit. But in addition to that, white, beige, cream, mga ganyang color kapag spring or kapag entrance ceremony, that's acceptable or that's okay. Ayun. Ayan. Ano pa? Perfume. Number 7 na tayo, no? So, number 7, perfume. Sa Japan po, yung mga Japanese, bihirang nagpe-perfume. Ito, sa experience ko ha, sa 10 years ko sa isang elementary school, at ang katrabaho ko doon, mostly mga Japanese, bihirang-bihira akong makaamoy ng nagpe-perfume sa kanila. Talagang yung mga teachers, kung ano lang yung amoy nila, yun na yun. Hindi sila nag-spray-spray, ganyan. Hindi katulad sa atin ng mga Pilipino. Parang lagi natin gustong may mabangong scent. Sa kanila, normal scent lang. Ayaw nila ng matatapang na mga scent, ganyan. So, pag merong nag-spray sa office, pag may nag-spray ng perfume, alam mo na ay, may isa sa mga foreigners na nag-spray. Kasi yung mga Japanese, bihira talaga sila or hindi mo talaga manonotice na nakapabango sila. Ayun. So, especially sa mga public areas or mga public transport like buses, trains, lalo na siksikan sa mga train, ganyan, hindi talaga sila nagpe-perfume. Kasi imagine mo kung yung mga katabi mo, maaamoy ng maamoy yung perfume mo, diba? And not everybody likes perfume. Yung iba, hindi rin gusto yung scent na gusto mo. Yun. So, minsan, nakakahilo for other people yung perfume. So, yung mga Japanese, they avoid putting on perfume. Yan. Sa akin naman, ako, personally, nagpe-perfume ako, pero mga isa, dalawa lang. Ganon, isa, dalawa. Kasi yung asawa ko, masyadong sensitive yung pang-amoy niya. Siya, as Japanese, and yung parents-in-law ko din, as Japanese people, hindi sila mahilig sa perfume. So, pag nag-spray ako, sasabi niya sa akin na masyadong matapang, ganun. So, isa lang or dalawa lang, and then ang binibili ko na ngayon na pabango is yung parang amoy sabon, yung mga ganun, yung hindi masyadong floral yung amoy. Ayan, kasi nga nag-a-adjust lang ako because hindi sanay yung asawa ko sa pabango. Ayun. So, yun nga. Sa perfume, no? And I think personal preference din naman to. Yung ibang mga Japanese nagpe-perfume. But again, hindi common sa kanila yung kada isang tao may pabango or laging nagpapabango. Ayun. Okay? Then, number 8, jewelry. Jewelries, kung mapapansin nyo, yung mga alahas na mga naka-display sa mga jewelry store sa Japan, no? Yung mga pambabae, ganyan. Ang ninipis, kaya hindi nyo na ba, nakikita nyo pa ba yan? Ayan, sobrang nipis niya. Katulad nito. Ayan, sobrang nipis niya na parang hindi mo na nakikita yung jewelry. Ayun, tapos pendant na lang. Ayan. Yung sa Japanese, no, if you're going to attend formal events like
or interview, for example, ayan, interviews, wag kang maglalagay ng maraming borloloy. So, yung sister ko, who graduated from a Japanese school here in Japan, nung mag-a-apply na siya for work, ang sabi sa kanya ng teachers, no, advice sa kanila na mga gagraduate, so nag-a-apply sila ng work sabi sa kanilang teachers nila, if you're going to attend the interviews, do not put on flashy watches, do not put on bracelets na mga borloloy na mga gold, mga kwintas na mga malalaking ganyan, and mga dangling earrings. Ang advice sa kanila ng teachers, be simple. So, less is more. Be simple. Kung magwa-watch ka, yung normal lang na watch, wag yung kumikinang-kinang na watch, wag kang mag-dangling earrings. Kung gusto mo mag-earrings, yung stud earring lang, ganon. Kasi daw, hindi siya appropriate for a job interview na ang dami mong burloloy, ang dami mong gold. And, bukod pa doon, of course, syempre, kailangan presentable yung itsura mo, nakasuit ka or proper business attire kapag mag-i-interview. And then, when it comes to makeup, less is more nga, wag masyadong makapal ang makeup. The simpler, the better daw. Pag a-attend ka ng job interviews, ganon. So, when it comes to jewelries, kapag a-attend ka ng interviews, intimidating daw kapag sobrang dami mong kung ano-anong nakalagay. So, tanggalin mo yan. And, just be there in a business attire. Just wear simple makeup and that's it. Ayun. So, mas may impress daw yung mga employers sa simplicity kesa dun sa kung ano-anong mga nakalagay sa katawan. Ayan. So, yun ang natutunan ko from my experience and other people's tips, no? Other people yung mga sinasabi ng other people to me when it comes to how to dress up or how to put on things, jewelries, makeup, ganyan, kapag a-attend ng mga events, kapag lalabas ng bahay, and so on, so forth. Ayan, so eto lang yun. And I know marami pang mga mga unspoken rules sa Japan, no? At kung meron pa kayong mga i-add, put it down sa comment section. And siguro, I'll try to summarize it again next time sa susunod na video kung mayroon pa tayong marami pang addition to this one. Okay? Ayun lang. Sana mayroon akong share sa inyo na ngayon nyo palang nalaman or bago nyo palang natutunan. And if yun nga, meron kayong i-add, yan, basahin natin. Tingnan ko nga kung may mga nag-add ng information. Dina Castillo, thanks daw sa info. You're welcome po. Ayan. Sabi ni Kiko, siguro Ma'am Shek noon ganyan, pero ngayon new generation ng mga Japanese, iba na, lalo na pag nasa city ka, ang sinusunod lang nila ngayon ay yung hindi pagsuot ng shoes sa indoors. Ayun. Kato in Japan, napansin ko din po yung bihira yung makapal mag-makeup at matapang na perfume. Yes, ayan po. Yes, sis, Kato in Japan, ayan nga, no? Perfume and, yun nga, sa makeup. Japanese culture is so awesome, sabi po ni Jose Segundo. Lady Blue Grace, hello po. True, ako unang dating ko sa Japan, sa fitting room, pinasok ko ang shoes ko. Bawal raw, nahiya tuloy ako. Ayun, no? Isa pa yan, no? Sa fitting room, sa mga, kunyari sa department store ka, tapos may maliit na fitting room doon, tatanggalin mo yung shoes mo sa harapan nung fitting room. Kahit na pantay, kahit na flat yan, na wala kang hahakbangan or anything, kailangan mo pa din iwanan yung shoes mo dun sa may labas nung pinaka-room. Ayun. So, ganun siya, no? Ang daming mga kailangang alamin, ganyan. And, okay lang naman magkamali sa first time, dun naman tayo natututo, di ba? Pag nagkamali tayo and then we realize, ay, ganito pala dapat yung gawin. 'Di ba? Ayun. So, yun lang. Thank you very much po sa inyo and sana na-enjoy nyo itong ating live stream today. Bye!